Hello everyone! Hello kasower! Kumusta uli kayong lahat? For this video, gagawa tayo ng pattern para sa simple blouse. Okay? So, umpisa natin. Okay. So, umpisa natin sa shoulder. Simpleng blouse lang to. So, first line natin ay para sa shoulder. Let's say, ang shoulder niya ay 16. Ang kalahati ay 8 inches. Yan. Tapos, ang side neck naman, kung close lang, hindi wide ang, ang neckline, gawin natin 3.5. Okay? Dito down tayo ng 1 inch. Dito din mag-down tayo ng 1 inch sa shoulder. Okay? Yan. Gamitin natin to para ma-down natin. Yan. Tapos, straight line. Itong shoulder na i-adjust yan pwedeng adjust yan kasi merong minsan na super baba ng shoulder. Kaya ina-adjust yan. Depende sa shoulder ng customer. Okay. So, next is yung bust line. Itong bust line din, ina-adjust din to Kung maliit yung armhole, mag-adjust pataas. Kung malaki yung armhole, mag-adjust pa baba. Pero, for the meantime, gamit tayo ng 9 inches. Magda-down tayo ng 9 inches. Magmula dito sa straight line, baba tayo ng 9 inches. Ito yung bust line natin. Dito sa bust line, ilalagay natin yung sukat ng bust. Halimbawa, ang bust ay 40, pwede kang magdagdag ng 3 inches kung loose. Pag fit naman, 2 inches ang idadagdag mo. Pero hindi ibig sabihin na yung mga dinagdag mo na 2 inches or 3 inches ay magiging tama na pag sinuot ng customer, okay? Malalaman mo lang kung tama yung sukat sa kanya pag nag-fitting siya. So, 40 plus 3 inches equals 43. 43 divided by 4 is 10 and 3/4. So, 10 and 3/4. Yan. 10 and 3/4. So, dagdagan natin itong guhit na to. Yan. Okay, next naman, yung shoulder at saka yung bust line, hatiin natin sa gitna para mailagay natin yung back chest. So, 8 inches ito, kalahati ay 4 inches. Yung back chest, either pantay sila ng shoulder or mas maliit sa shoulder. Hindi pwedeng yung sukat ng back chest ay lalagpas sa shoulder. Abnormal yon, walang ganun. Okay, so since 16 ito, pwede natin gawing 15 ang back chest. So 7.5 ang kalahati. Yan. Okay, so lagyan lang natin to ng linya. Tapos, kung ang armhole nito ay 18, so daan natin dito. 18, so 9 ang kalahati. Okay. So, magmula dito hanggang dito sa may bust line, 10 inches yon. 10. Ibig sabihin, adjust tayo pataas. Okay, kasi 9 lang yung kalahati. 9. Itaas natin. 9 inches. Okay, ayun. So, ito, nag-adjust tayo. Yan. So, ito na ngayon yung armhole niya. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay wala ng tax. Kaya madali Kasi simple nga lang Di na din tayo maglalagay ng side tax.
Kung gusto nyo maglagay ng side tax, meron ako dyan video kung paano naglalagay ng side tax. Okay, so diretso na tayo sa haba ng blouse. Halimbawa, ang haba ng blouse ay 20. Okay, so 20. Yan, back ito Yan. Tapos, kung gusto mo lang diretso, kung ano yung sukat ng bust, yun na din yung sukat mo dito sa laylayan. Okay? So, ito 43. 10 and 3/4 yung 1/4. Okay? So, yan, diretso lang. Yan. Ngayon, pwede na nating gupitin. Kasi wala man tayong tax. Okay? Gupitin na natin. So, kung magugupit ka sa pattern, either maglagay ka na ng fold at saka seam allowance, or doon ka na sa tela magbibigay ng seam allowance. Depende na yun sa'yo kung ano yung gusto mo. Okay? Ang gagawin ko ngayon dito ay sakto lang. Pagdating sa tela, magbibigay ka ng allowance. Okay? Okay na okay, di ba? Yan. Yan. Repeatin natin to. Tapos ito. Okay. So, next naman yung harapan. Yan. Ito. Ngayon dito sa harapan natin, hindi rin tayo maglalagay ng side tax. So, ang outcome nito, output or outcome. So, ang kalalabasan nito ay nakaangat ang harapan. Kasi nga, wala siyang tax. So, guhitan ko lang to. Yan, guhitan ko muna to. Yan. Tapos, dito sa may laylayan, magdagdag lang ako ng half inch or half inch to 1 inch sa length ng laylayan. Pero pagdating sa sides ay magka-pantay. Yan. Ito yung likod. Kita nyo. Yan yung likod. Ayun yung harap. Ito yung likod. Ayan. So, gupitin ko na muna. Yan. Gupitin muna natin to. Gupitin muna natin. Yan. 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 Okay. So, magsukat na tayo doon para sa harapan. Ito yung harapan Kakain lang tayo dito ng half inch dito sa may pakurba. Pero pawala dito. Kakain tayo. Tapos dito, hindi ka na dyan magbabawas. Dito lang. So, gupitan natin.
Yan. Tapos ito namang neckline. Depende na sa'yo kung gaano kalalim yung neckline mo sa harapan. Kung close ba ang gusto mo. Okay, halimbawa, down 6 lang. Down 6. Ayan, down 6. Down 6. Kasi round collar to. Gamitin natin to. Yan. Okay, yan. Lupitin natin. Okay. So, ito na yung sa harapan at saka yung sa likuran. Okay? Ngayon, meron kasi sa akin pinakitang blouse na meron ditong naka-cut out dito. So, halimbawa, 1 inch ang lapad dito. Yan. 1 inch. 1 inch. 1 inch. Yun ang design niya. Yan. 1 inch yan. Okay? Tapos dito din sa kabila, say, lagyan natin ng 1 inch. Design to design. Ito yung design ng blouse. Okay. So, yan. Okay, ang pwede nyong gawin, either facing na papunta sa right side. Tapos ating tandaan ito naman. Sunod nating tandaan. Ngayon, 1 inch. 1 inch. 1 inch. 1 inch. Okay, tapos pagdugtungin natin. Ayan. Ayan. Tapos gawa natin ng facing. Okay, gawa natin siya ng facing. Ipantay natin dito sa harapan. Yung ganyan. So, yun. So, gupitin natin. Tapos, mga kahit 2 inches ang napitin nyo. Pagkatapos, ikabit natin mula sa wrong side. Ganyan natin. Yan. Ikabit natin. Yan. Tapos, yan. Pag nakabit mo na sa wrong side, dalhin mo na sa right side. Yan.
Teka, sobra ito. Napitan muna natin to kasi sobra. Pagkatapos, tandaan mo yung 1 inch. Yan. 1 inch. 1 inch. Yan. Tapos paliitan mo lang. Paliitan mo kasi sobrang malaki. Mag-iwan ka lang ng 1/4 to 1/2 inch. Tapos sa tela, maglagay ka ng pikete. Sa tela. Para maikorba mo ng maayos. Okay? Pagkatapos, yung mga tanda na yan, pwede mo yan planchahin or pwede mo yan i-basting. Okay? I-basting. Yan. Yan. So, pagkatapos na yan, tahian mo na yun dyan sa ibabaw. Yan, ganyan. So, ang mangyayari na dyan ay, yan. I-flat ko lang siya para okay. Lagyan lang natin ng pentel para makita nyo. Okay. Ito. So, ito na yung magiging ano mo, design. Yan. 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 Kailangan papasok to sa ulo mo, ha. Kung hindi yan papasok sa ulo mo, mag-open ka dito sa likod. Pag nag-open ka sa likod, ano lang, maiksi lang naman eh. 3 1/2. May mag-open ka dito sa likod para lumuwag yung opening ng neckline mo. Okay? So, tapos na tayo dito. Balik tayo dito sa may laylayan. Okay? So, tingnan nyo. Mahaba yung harap. Ito. Ito harap, ito likod. Okay? Kaya ko siya pinareho ng sukat kasi maikli lang naman to. 43 ito. Itong laylayan, 43 din. Kasi itong sukat na 20 inches, hindi ito aabot hanggang doon sa may puwitan mo. Kaya pwedeng pareho ng sukat. Pag umabot ang sukat hanggang doon sa puwitan mo, mas malaki na yung sukat dito sa hips, ha. Susundin mo na yung sukat ng hips mo. Okay? Pag humaba. Pero kapag hindi naman, first hips lang, pwede na yung pareho sukat ng bust mo. Check mo din. Kasi baka mamaya malaki talaga yung hips mo kaysa sa bust mo. Check mo din. Okay? So, magsusukat ka na ng hips dito. Okay, punta tayo dun sa sleeves. Sa sleeves naman, ganito. Okay, so ito. Diretso na ang gagawin kong sleeves, ha. Okay. So, halimbawa ang haba ng sleeves ko ay ayan, 7 1/2. So, 7 1/2. Yan. Okay.
So, dito, down tayo ng 4 and a half. Yung 4 and a half, hindi yun constant ha. Pag maliit ang sukat ng armhole, adjust pataas. Pag malaki yung sukat ng armhole, adjust pababa. Okay? So, paano ba yun nakukuha? Paano ba ito nakukuha na cap height? Mula dito sa shoulder, papunta doon sa tapat ng iyong kilikili. Mula shoulder pababa sa tapat ng iyong kilikili. Yun ang susukatin mo para makuha mo ito. Okay? So, kanina, na 80 ng armhole. So, magmula dito, papunta dito, 9. Ayan, 9. So, yung arm ko, since ito ay ilan to? 18, gawin ko lang 7 and a half. Ito. Okay, didiretso ko na to ng korte Kung gusto nyo ng tamang process sa paggawa ng sleeves, meron po ako dyan video. Tingnan nyo na lang. Okay. So, ito. Again, magbibigay kayo ng seam allowance sa tela. Yan. Okay. So, pantay yan. So, kailangan mas maliit ng konti yung front. Mabawas tayo dito. Kung natatandaan nyo, nagbawas ako doon sa body dito. So, ito ngayon yung magiging front. At ito naman yung magiging back. Ngayon, lagyan din natin ng design. Katulad nung sa, sa neckline. So, kung lalagyan natin siya ng design, gupit ulit tayo. Ipatong natin to. Yan. Gupit tayo. Yan. So, dito sa wrong side. Yan, sa wrong side. Hitahin natin to. Yan. Yan. Tapos ito pa. Ayan. So, pagkatapos sutahin sa wrong side, punta na kayo sa right side. Yan. Tapos, sukatin nyo na uli yung 1 inch. Yan, 1 inch. 1 inch. 1 inch. 1 inch. 1 inch. Okay. Bawasan natin to kasi masyadong malaki. Yan. Okay, so i-fold natin yung tinandaan natin. Yan, fold. Yan, fold. Tapos, tahihin mo na yan dyan. Okay, so 1 inch, ayun na. Tahihan na natin to. Tahihan mo na to dyan, yan. Yan, diretso. Para ito na yung magiging design ng iyong sleeves.
Yan. Okay. So, ito yung sleeves. Ito yung body. Okay, lagay natin dito. Yung body. Ay, yung sleeves pala. Yan, okay? Dito nagtatapos yung aking tutorial. Sana meron na naman kayong napulot or natutunan sa aking tinuro ngayon. Okay, thank you for watching. See you sa susunod kong tutorial. Okay, bye!